Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Grabe. Hindi ko talaga pwede palampasin itong speech ni Mayor Vico Soto. Actually, medyo ilang araw na to nakalipas at ayaw ko palampasin. Gusto ko talaga i-share sa inyo mga kababayan ito pong speech ni Mayor Vico sapagkat ito po kasi ang politiko na para sa akin gusto kong maging presidente balang araw. Napakagaling, napaka-sincere, at napakaganda ng ginagawa niya. Ngayon po, yung sa unang termino, second term, ngayon pong ikatlong termino, ay tuloy-tuloy po ang kanyang good governance yan po sa lungsod ng Pasig. At sana ganito lahat ng politiko sa ating bansa. Hindi nga naiwasan na ikumpara si Mayor Vico kay Mayor Isko Moreno eh. Diba? Nabasa nyo ba yun sa Facebook? Ang sabi nung isang nag-share, kinumpara mga kababayan eh. Sabi niya, si Mayor Vico nilinis ang gobyerno ng Pasig. Kaya pati yung mga lugar dyan, yung mga kalsada, malinis. Si Mayor Isko Moreno raw, ang nilinis lang ay yung paligid. Pero yung gobyerno, ganun pa rin. So, ayan po naman ay sinabi at opinion ng isang nag-post. So, pinakamaganda talaga mga kababayan kasi, di ba? Umpisahan natin dun sa gobyerno. Kapag nalinis ang gobyerno, sunod-sunod na po yan. It will follow. Lahat po yan susunod. Gaganda po lahat. Hindi lang po yung paligid. Hindi lang po yung kalsada, hindi lang po yung mga sidewalk, kundi lahat po gaganda kapag maganda ang pagpapatakbo ng gobyerno. Kaya ako, mga kababayan, ito talaga gusto kong maging presidente. Sa totoo lang. Hindi katulad nito. Ito may papakita ko sa inyo. Tingnan nyo nga kung ito, pasado sa inyo maging presidente. Ito. Interview po ito. Kay Sara Duterte na gustong maging presidente ng Pilipinas. Pakinggan nga natin kung papasa ba to. Kapag siya po ay in-interview sa international community, tingnan natin kung anong isasagot niya. Kasi si Presidente Bongbong Marcos, mga kababayan, kapag nagsalita yan, nakatingala yung mga tao, talaga nagpapalakpakan eh. Sobrang galing ba naman mag-English eh. Si Sandro Marcos, napaka-fluent din mag-English. Ayun po yung mga pwede natin pang international. Pero ito kayang BP natin na nangangarap po maging presidente, papasa kaya to sa mga international community? Kasi pag naging presidente ka, hindi mo may iwasan magsalita. Ito, meron pong interview. Tingnan natin kung ano sagot. Pakinggan ninyo mga kababayan kung papasa sa inyo itong si Sara Duterte. Would you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. Ano daw? May naintindihan ba kayo doon? May naintindihan ba kayo mga kababayan? Yan ba ang gustong maging presidente? Simpleng-simpleng tanong. Hirap na hirap sagutin. Diba? Saka yung kanyang English parang pang grade 1 lang. Diba? Parang pang grade 1 lang. Mas magaling pa yung yung mga political analyst natin dito eh. Mas magagaling pa mag-English eh. Pero siya parang, ano ba yun, nakakahiya naman. Kapag ganyan ang presidente natin, alam mo, nakakahiya tayo sa ibang bansa. Gusto niyo ba uli pakinggan? Pakinggan uli natin kasi parang wala akong naintindihan eh. Ito. Would you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many
of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. Okay. Would you just give us your Ayan, mga kababayan, ano ba yan? Itok-itok. Yan ba gusto nyo maging presidente, mga kababayan? Nakakahiya. Alam mo, pagtatawanan tayo sa ibang bansa kapag ganyan ang presidente natin. Diba? Parang grade 1 ng putik. Walang-wala. Kay Sandro Marcos nyo lang iharap. Subukan nyo lang. Si Sandro Marcos ang katapat niyan eh. Hindi na si Presidente Marcos. Si Sandro Marcos na lang. Napakagaling mag-English. Dapat kasi ganun ang magiging presidente natin. At hindi lang yan. Hindi lang sa pamamaraan ng pagsasalita, kundi sa pamumuhay. Kung paano siya maging halimbawa sa ating mga kababayan. Pakinggan natin si Mayor Vico Soto kasi sa speech niya, mga kababayan, marami siyang pinatamaan eh. Maraming politikong nasa pool dito. Kung sa sinasabi ni Mayor Vico Soto, at talaga namang grabe, napabilib talaga ako rito kay Mayor Vico Soto. Ito guys, pakinggan niyo maigi, open niyo ang inyong isipan. At ganito ang kinakailangan nating maging presidente balang araw at maging lingkod bayan. Successful ka nga, magulo naman yung pamilya mo. Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Grabe. Yung pa lang, oh. Isa pa lang. Successful ka nga, magulo naman ang buhay mo. Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw ang pera mo. Grabe, nakakakilabot itong sinasabi ni Mayor Vico Soto. Maraming tinamaan dito. At yung iba siguro, kibit balikat lang. Walang pakialam. Kasi kumbaga, ayun na yung buhay nila eh. Talagang magnanakaw eh. May grabe. Okay, panoorin natin. Tapusin natin. 2 minuto lang ito. Babalik ko sa umpisa. Pakinggan natin ang ating future president, Mayor Vico Soto. Alright. Ito na po. Successful ka nga, magulo naman yung pamilya mo. Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka nga, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at inagrabyado para makarating kung nasan ka. Ang pangarap ba natin sa buhay ay magkaroon ng mataas na posisyon, maging CEO ng gantong kumpanya, maging negosyante na milyonaryo o bilyonaryo. Ang pangarap ba natin ay sumikat, magkaroon ng 1 million followers sa TikTok. Ang pangarap ba natin ay magkaroon ng mataas na posisyon at maging makapangyarihan. In my line of work, ang dami kong nakikita, sabi nga kanina, napakadaling makain ang sistema. People start off with good intentions. But the saddest thing that I've seen as a person in government or working with government are actually people who have the right intentions when they start. But along the way, they get lost, nakakain ng pangarap, ng ambisyon. And again, there's nothing wrong with ambition per se. There's nothing wrong with big, lofty dreams. Pero ang tanong, bakit ba yun yung pangarap natin? Ba't ko gusto magka-posisyon? Ask myself every day, ba't ko ba gusto maging mayor? Ba't ko ginusto maging mayor? Ba't ko ginusto maging engineer? Ba't ko ginusto na dito ako mag-a-apply ng trabaho? Pag may trabaho ka na, ba't ko gustong ma-promote? Ano bang meron? Sana hindi yun lamang, yung posisyon, yung pera, yung kasikatan. Successful ka nga, magulo naman yung pamilya mo. Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka nga, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at inagrabyado para makarating kung nasan ka. I hope that we don't think that it is worth it. I hope we take time, as early as now, to stop and think, bakit? Ano bang gusto kong makamit sa aking buhay? Okay, so yan mga kababayan, grabe, palakpakan natin. Mayor Vico Soto. Future President, mga kababayan. Ito yung future President natin. At bilang pagtatapos, basahin lang natin itong ilang komento. Ito, unahin na natin to. Itong mga most relevant.
Vico Soto won't be eligible to run for city mayor again in 2028 kasi third term niya na. So, hindi nga natin alam kung ano ang posisyon na balak niyang takbuhin sa 2028. Definitely hindi president, hindi pa siya qualified dahil sa edad. Pero sa quality ng governance, kayang-kaya, qualified, pero yung edad hindi pa. Hindi natin alam kung tatakbo siyang congressman or senator. Pero sabi niya, wala siyang balak sa 2028. Hindi pa natin alam. Kasi kapag ang taong bayan ang pumilit sa yung tumakbo ka, ay wala kang magagawa. Kinakailangan mo sundin ang sinasabi sa iyo ng iyong mga kababayan. Sabi nga hindi tatakbo. Sabi nga hindi na siya magiging mayor, but I believe he'll make the right decision when the time comes. For now, let's allow him to focus on serving and leading Pasig in his final term. Whatever his political future holds, one thing certain, he will speak to the people when he's ready. Our country is in deep need of leaders like him, grounded, morally upright, and truly focused on public service over self-interest. Kaya pa yung mga comment, mga kababayan. Hindi yung comment na puro pinagtatawanan lang, kagaya ng comment dun sa sa speech ni Sara, dun sa interview ni Sara Duterte, pinagtatawanan lang siya. Ito ang totoong public servant, hindi mayabang. So proud of this man, a great mayor in the entire Philippines. I salute you, my future president. Dami talagang gusto maging presidente. Itong si Mayor Vico Soto. Sir, ituloy at palakasin ang laban para sa good governance. Kung ikaw ang anak ko, masasabi ko na sa sarili ko na handa na akong kunin ni Lord anytime. Huwag naman, sir. Huwag naman. Kasi kinakailangan, kahit napakagaling ni Mayor Vico Soto, kinakailangan niya ng alalay, kinakailangan niya ng maggagabay sa kanya. At buti na lang, nandyan si Connie Reyes at si Vic Soto, si Bossing. At talagang alam ko, ang ganda ng pagpapalaki sa batang ito kay Mayor Vico Soto. Wish ko lang din someday maging presidente ka ng Pilipinas kung loloobin ng Panginoong Diyos. First time na may president na born again Christian. God bless you, Mayor Vico Soto. Imagine niyo mga kababayan, kapag ito presidente natin. Siguro magaling, magandang papapatakbo ng gobyerno at may blessing ang Panginoon. Sigurado yan. Kasi kapag ganito, nangyayari sa bansa natin, puro awayan, puro galit, puro puot, puro gantihan. Sa tingin ko, wala Wala yung blessing ng Panginoon Diba? Lalo na yung isa. Kapag naging presidente, kawawa ang Pilipinas. Sa totoo lang. So yan mga kababayan, sinashare ko lang sa inyo. Sabi nga po sa inyo, hindi ko pwedeng palagpasin to na hindi mai-share. Dahil grabe po ito si Mayor Vico Soto, itong ating future president. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.